Ito ang kwento ng Engkanto. Ito ay true to life story na naranasan ko at nakasama ko sa isang bahay na kung saan kami ay nangupahan sa isang building na may kakaibang nakatira. Isang malaking gusali na mayroong matapang na presensya na iparamdam sa amin kung ano ang gusto nilang Bakit? Ito ay isang video na pruweba na ang mga engkanto ay totoo. Nasa sayo na yan Kung maniniwala ka. o hihintayin mo pang maranasan ang mga naranasan namin sa kwentong to. Ang kwento ng engkanto ay karanasan namin 7 years ago. Ito yung panahon na umupa ako ng isang building dahil ako ay merong patayian. Itong lugar na ito ay matatagpuan sa may Congressville, Senate, around Vicas, Caloocan City. Ang eksena niyan, isang malaking building na ang history ay naging kapilya at naging center or mini gamutan din. Isang malaking building, tapos hati siya sa gitna. Yung kabila ay patayian, then yung kabila ay instayan namin. Umalis na ako sa inuupahan ko, lumipat na ako doon kasi nandun na nga yung garments ko. So may mga tao sa kabila, and then yung pamilya ko at mga kaibigan ko nakasama ko sa bahay ay nandito naman sa kabila. So isang building siya na may tagusan papunta sa kabilang building. Ang eksena ng mga bahay dyan sa Congress, Senate, sobrang layo ang mga bahay sa isa't isa. So kung may nangyari sa isang bahay, hindi talaga marinig. Imposibleng marinig. May history rin ang bahay na yan na kung saan na-cover ng palabas na Mr. Noli De Castro na merong babaeng pinatay at inilagay sa maleta na itinapon sa mismong gilid ng inupahan naming building. Ano-ano ang mga kwento ng bawat isa sa amin sa building na yan na talagang Nakakatakot. ang pinakaunang experience namin sa building na yan, meron kaming naririnig na humahakbang na tunog bakya. Imaginein mo yung bakyang tsinelas na naglalakad na dahan-dahan. Yan ay doon sa pasilyo bago umakyat ng hagdanan. May dalawang kwarto sa baba na minsan doon kami nag-i-stay. Lagi namin naririnig na may ilang hakbang ng bakya naglalakad doon sa gilid mismo ng dalawang kwarto. Then yung mga sumunod na araw, yung kama ko kung nabili kasi ay sobrang bouncy. Hindi pwedeng may kasama matulog kasi kapag gumalaw yung katabi mo, ay sigurado magbabounce ka rin at gagalaw ka ng paulit-ulit. So meron akong eksena dyan na habang nagbibideo okay ako, alas 3 ng hapon yon. Habang kumakanta ako, merong tumabi sa akin na bigla akong nagbabounce. Nung una hindi ko pinapansin. Pero paulit-ulit ko na siyang nararamdaman at paulit-ulit na yung pag-bounce ng kama ko na halos hindi na siya tumitigil. Napasigaw na ako sa takot at tinawag ko yung mga kasama ko sa bahay. Tapos sa first floor, meron dyang CR. Doon, di ba, dalawang kwarto. May daanan dito, papunta doon sa may dulo, tapos meron doon open na liguan. And then, meron din doon labasan, papuntang pasilyo, pahagdan naman pataas, para doon sa second floor. Yung mga sumunod na araw na experience ng mga kasama ko sa bahay, na kapag sasapit ang hapon, nararanasan nila yung may sumisigaw Na parang kinakatay. tandaan nyo ha, yung bahay ay sobrang layo sa mga bahay na katabi. Actually, wala talagang katabing bahay. So, hindi pwedeng sa labas o sa kabilang dingding yung naririnig na taong kinakatay. Lalaking sumisigaw na parang kinakatay. Ang kwento ni Mamang, bandang hapon, si Mamang ay nagsabi sa akin na pwede daw siya makitulog sa kwarto ko. After niyang magising, nagsabi siya sa akin na meron daw siyang napaginipang lalaki Na nakapatong sa kanya. Na parang binabayo siya. Then yung itsura daw ng lalaki ay nakasombrero. Pilit daw niyang tinatanaw yung itsura ng lalaki pero hindi daw niya makita. Niyo ba kung anong nakita ni Mamang pagkagising niya? Ay pinakita daw sa amin. Basa yung damit ni Mamang sa bandang dibdib. Nung inamoy ni Mamang yung parte ng pagkabasa, ito daw ay amoy libido na napakabaho. So, noong mga panahong yan, dyan na nag-i-start ang sunod-sunod na experience namin sa building na yan. Na hindi na kami nakakatulog. Tuwing sasapit ang alas 7 ng gabi, kailangan ay magkakasama na kami sa isang kwarto. Partida, may sarili-sarili kaming kwarto sa bahay na yan. Yan ay merong 4 na kwarto. Kami ay 9 na nakatira dyan. Pero dahil sa takot, pagdating ng hating gabi, lahat sila ay nasa kwarto ko na at magkakasama kaming lahat. Ito naman, kwento ni Vern.
Dalawa silang naiwan doon sa bahay na yan. Kasi, palaga lang ang lola nyo. Ngayon, nagme-message sila ng paulit-ulit habang nakikipag-inuman ako na umuwi na daw kami. Dahil daw meron na naman daw something doon sa loob ng bahay. Since kaka-start pa lang, tumagal pa kami doon sa inuman. Napakatagal. So, iba na yung mga message nila. Alam mo yung iba na yung takot nila. So, ang ginawa namin, yung mga kasama namin doon sa isang lugar, sinama namin doon sa bahay na yon para kamustahin, alamin kung ano ang nangyayari. So, nung dumating kami, di kumakato kami sa gate. Yung gate kasi namin is, kita mo yung hagdan na sinasabi kong harap ng hagdan yung mismong gate Nakita namin itong si Vern at saka yung kasama niya na bumababa ng hagdanan ng dahan-dahan na may mga dalang mga kutsilyo na mga itak. Sa sobrang takot nila, yun na yun bit-bit nila. Tapos nung tinanong ko sila, ano bang nangyari? Anong eksena? Ang kwento nila ganito, meron daw sa bandang kwarto ko, na pilit binubuksan yung pinto sa kwarto ko palabas ng terrace. Tapos ang naririnig daw nila ay parang pinapagpag na pantalon. So yan yung experience ng dalawang yan habang wala kami. Yung kwarto ko kasi, meron yan sa may ilalim ng pinto na parang uwang. So kapag nakapatay ang lahat ng ilaw sa loob ng kwarto at nakabukas yung ilaw doon sa may labas, kitang-kita namin yung liwanag galing sa labas kasi medyo malaki yung siwang doon sa ilalim ng pinto. Merong isang gabi na magkakasama kami sa loob ng kwarto dahil sa takot, habang nag-uusap kami, nagkukentuhan, merong mga kulisap na umiilaw sa loob ng kwarto. And then maya-maya, lahat kami nagulat kasi doon sa may siwang na makikita mo yung labas, Merong paa na palakad-lakad. confirm siyang paa dahil nakita mo na humahakbang. And then walang taong pwede kaming makitang iba kasi lahat kami magkakasama sa isang kwarto. Walang isa na matapang na hindi sasama para matulog sa amin sa isang kwarto. Ganyan na yung eksena ng takot namin ng mga ilang linggong pagtira namin sa building na yan. And then one day, meron kaming isang bisitang dumating at kinukwento namin sa kanya lahat ng mga na-experience namin sa building na yon. Ang pangalan ng bumisita ay si Kasmot. Diba kapag may mga bisita tayo, or minsan, pag bumibisita tayo sa isang lugar, tapos may nagkukwento sa atin na may kakaiba, na may ganito sa bahay, minsan may matapang pa tayong pakiramdam nung panahon na yon, hinahamon natin yung mga nakatira. So ito na, bumisita si Kasmot, nandun sila sa kwarto sa baba, magkakasama sila, and then doon sa isang kwarto, andun rin yung magjowa. Katulad ng sinabi ko, may pasilyo doon sa may papasok bago sa taas. Pero may daanan, papasok dito sa pagpasok ng gate, madadaanan yung dalawang pinto ng dalawang kwarto, and then doon sa may parang kinakatay, sa may likuran, and then yung labas, pasilyo ulit. So, paikot. One day pa siya lang ang ginawa nitong Kasmot. Nandun sila nagkukwentuhan about ganito, yung mga na-experience, yung mga gumagalaw yung mga bangko sa taas, nagbubukas yung kalan. Nagsalita si Kasmot na, o sige nga, kung matapang ka nga, magparamdam ka nga. After ng ilang segundo, narinig nila yung kinukwento ko sa inyo kaninang bakya na naglalakad. Alam niyo ba kung anong ginawa ng bakya? Naglakad yung bakya na lakas ng palakas at inikutan sila doon sa kwarto. At hindi pa nakontento yung engkantong yon. Sa sobrang takot ng mga nasa loob ng nasa kwartong yon, Binubuksan yung doorknob nung pinto na kung nasaan sila. Yung magjowa sa kabilang kwarto, ito nangyari. Nung natapos na yung pagbubukas ng doorknob, yung isa doon sa magjowa sa kabilang kwarto ay napatakbo doon sa kabilang kwarto kung nasan si Kasmot at yung mga ibang mga tao sa bahay. So, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Yung iba umiiyak na. Ngayon naiwan yung jowa nung isa doon sa kwarto na nagko-conversation sila na takot na takot na nga daw. Alam niyo kung ano nangyari doon sa isang naiwan sa isang kwarto? Naihi sa takot. Pagtapos noon, yung eksenang yon, after ng mga ilang oras, nakalabas na sila, wala na yung takot. Etong naiwan doon sa kabilang kwarto ay nagpunta ngayon doon sa mother ko at nagkwento at nagsumbong at ayaw nang bumalik doon sa bahay na yon. Sa sobrang takot, nagkapobya na siya doon sa mga na-experience namin sa building na yan. Speaking of naihi, merong karanasan si Mamang. May time na umalis kaming lahat. Kasi meron akong inuman nun. Kasi noong mga time na yan, galang-gala pa kami. Aram pa kung saan-saan, inuman kung saan-saan. Ngayon itong si Mamang, bandang mga alas 10 ng gabi, nag-message siya na, nasan kayo? Sabi ko, andito ako nakikipag-inuman kami. So siya lang ang naiwan sa bahay. And then maya-maya nag-message siya. Ang sabi niya, ate may nandito na naman sila. Nag-message ako sa kanya, sabi ko sa kanya,
pakiramdaman mo, ngayon kung hindi mo na kaya, mag-message ka, susunduin kita dyan. And then lumipas yung mga ilang oras, minessage ko siya, ang sabi ko, kamusta na dyan? Okay ka ba? Ang sabi niya sa akin, ganito, okay na, wala na sila. Pero ate, naihi ako, pero nalinis ko naman na. So, dahil dun sa mga experience na naihi, pag ina-interview ko si Mamang, pag nagkukwentuhan kami ni Mamang, kapag daw pala, takot ka daw pala talaga, hindi mo daw pala mararamdaman na naiihi ka. So, experience yan ni Mamang, na naihi siya dahil sa takot. Ito naman ang isa kong kwento na totoong naranasan ko sa building na yan. Yung kwentong to ay walang halong script. Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Doon sa kwarto sa taas na dalawa din, ang eksena niyan dalawang kwarto, and then may pinto, and then sala namin, kusina yung nasa dulo. Yung dalawang kwarto, may jealousy, tag-isa, na kung saan ay merong terrace doon sa may labas nun. Yung bahay na yan ay sobrang taas at napaka-imposibleng akyatin. Yun, one time nasa sala kami lahat, nakabukas yung dalawang pinto, so kitang-kita mo yung jealousy. So kapag nakapatay ang ilaw mo sa loob ng kwarto mo at nakabukas ang ilaw doon sa may terrace, kitang-kita mo yung lahat ng kung ano man yung nandyan sa labas ng bintanang yan. Kahit nakababa ang jealousy kitang-kita mo kung ano yung image na nandyan sa labas. So nandun kami sa sala, nagkukwentuhan kami lahat, nasa 9 kaming tao noong time na yan. So habang nagkukwentuhan kami, doon sa kabilang kwarto, merong dumaan na ang height ay mga hanggang kabewang ko. So kunyari itong jealousy, hanggang ganyan yung nakita ko siya. Maitim na kala mo ay bata. Pagdaan niya sa isang kwarto, nakita ko sa jealousy, di ba, dumaan. Ngayon, pumunta ako sa kabilang kwarto ko, kaaninagan ko, kung may dadaan din, dumaan din siya. And then, dumaan ulit siya pabalik. And then, pagbalik niya, ayun na yung bakyang naririnig namin sa baba. Bakyang naglalakad. Alam niyo doon sa may isang kwarto, nag-stay yung ganong anino na napakatagal. Siguro mga 5 minutes siyang naka-stay. Lahat kami nagsisigawan. Lahat kami umiiyak. Nakita ko si Mamang, umiiyak siya. Nagsisigawan, pinapadyak yung paa na umalis na daw kami doon. So, lahat kami, ako, na-experience ko dyan na habang hindi siya umaalis doon at takot na takot kami hindi ako umiiyak pero tumutulo yung luha ko. Yan yung sign sa akin na takot ako. Merong isang tao lang na matapang na kayang lumapit doon sa jealousy at buksan. Kitang-kita namin kung ano yung bagay or kung ano yung engkanto or kung ano yung something na nandoon sa labas ng jealousy yun. Pero wala, dahil lahat kami takot na. Partida pa niya na, halos ang takot sa siyam na yan ay nasa 2 lang. Lahat, the rest matatapang. Pero nung time na yun, lahat kami ay naramdaman namin yung takot, na tinatakot kami. Dito ko na-realize na ang mga gadgets, ang mga appliances ay naapektuhan kapag may nakaibang energy sa loob ng bahay. Dahil habang nagiiyawan kami at natatakot kami, karamihan ay nagiiyakan. Yung cellphone ko ay nagre-ring ng paulit-ulit na walang calling, walang private number, walang no number, nagre-ring lang siya. The first time nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, tinanggal ko yung mismong battery nung mismong cellphone. Kasi yung cellphone ko pa nung parang Samsung pa lang. Napakatagal na kasi yan 7 years ago na yan. So, hindi pa ako iPhone yan. And then, pagkakabit ko ng battery, ang ginawa ko kasi, kukontakin ko yung mga nasa kabilang building, yung mga nasa patahian. Merong eksena na kumukonik ako sa bangko ko, BDO, para magpa-load. First time ko na-experience na nag-e-error. So, ibig sabihin, dun ko na-realize na kapag may something sa bahay mo, may energy sa bahay mo, may kung ano sa bahay mo, kapag nasisira ang mga gamit mo, kapag nag-error kung ano yung mga ginagawa mo sa gadget mo or sa system, gumagamit ng apps, nasisira, ibig sabihin, may something na hindi tama sa loob ng bahay mo. Dito eksena ng bahay na yan, pagpasok mo ng gate, malaki yung gate, walang butas na makakasuot ang kahit sinong tao. Pasilyo, 2 kwarto, may daan dito paikot, pasilyo ulit. So, pasilyo, madadaanan yung 2 kwarto, pero open yun may bakal na sinag yung mismong pasilyo. As in, pasilyo talaga. And then, sa dulo ng pasilyo, merong hagdan na semento, paakyat. So, sa paakyat na yan, doon naman yung isang pinto na walang pinto, papasok, papunta doon sa kusina. Isa sa pinaka-worst na na-experience ko dyan sa building na yan. Dahil sa hindi na namin alam kung anong gagawin namin, nagkukwentuhan kami bandang mga mga 3:00 ng hapon. Andun si Ostring, si Ering, yung magjowa, yung kasambahay namin, at si Mamang.
Yung iba nagluluto, yung iba nagkukwentuhan. Nasa isang kusina lang kami kasi nga takot kaming ma-separate eh. May ganun na kami na kailangan magkakasama kami lagi eh. Ako ang ginagawa ko, nagre-research ako na kung ano yung nakita kahapon doon na naglakad doon sa pasilyo. Naakala ko bata Super research ako, maliit na bata, na kulay uling, ano yun, ganyan. So maya-maya, yung bakya na naglalakad, imagine niyo yung open yung pinto tas ito kami sa taas. Ito yung pinto, ito kami sa taas, magkakasama kami lahat. May tumakbo ba naman na nakabakya papunta doon sa kwarto? Na halos nag-start siya sa gitnang hagdan. Papunta sa kwarto na parang nandiyan na siya. So lahat kami nagtakbuhan. Lahat kami as in walang natira doon sa kusina. On the spot, lahat kami na-shock. Andun na kami lahat sa kwarto ko. Yung kwarto nakaharang na yung set, yung isa may bitbit na pandakot, yung isa may bitbit na kahoy, lahat kami sobrang takot na takot at hindi namin alam kung paano kami lalabas sa kwartong yan. Sa sobrang takot namin na yun, so pinaparamdam talaga sa amin sa bahay na merong ibang nakatira. So ang question, hindi namin alam kung multo ba to o engkanto. Kasi yung umpisa, ang unang idea namin ay merong magnanakaw. Merong tao na gusto lang kaming nakawan. Pero nakikita namin yung goal niya yung purpose niya is takutin talaga kami. Nandun siya sa loob ng bahay, kinakatay sa baba. Yung bakyang paulit-ulit naming naririnig. Yung batang naglalakad na nakabakya na nag-stay doon sa jealousy ng napakatagal. Meron akong bisita nung time na yan ang pangalan ni Leo. Nung nagkukwentuhan kami, tapos merong naglalakad. Siya yung matapang na nagsasabi na, hindi, wala yan. Ano lang yan, pusa yung dumaan. And then nung nag-stay, yung sinasabi kong anino, doon sa may jealousy. Yung isang matapang kong bisita, ang sabi ay totoo nga. Napaganyan siya. So, hindi kami namamalikmata. Totoo ang mga na-experience namin. Totoo ang mga nakikita namin. Kasi lahat kami, walang tinatawag na hallucination, tamang hinala, at una sa lahat, walang gumagamit sa amin ng droga. So kung ako ang tatanungin, ano kaya ang mga nakita namin? Ano kaya yung karanasan namin? At naniniwala ako na hindi yun gawa ng tao. Naniniwala kaming lahat na kung ano ang na-experience namin nung panahong yun, ay isang kakaibang elemento na karamihan sa mga tao ay hindi nila pinaniniwalaan. Ang video na ito ay hindi pagkumbinsi sa mga taong hindi naniniwala kung ano ang iba't ibang elemento na nakakalat sa paligid natin. Ito ay aming karanasan na habang buhay naming bibit-bitin dahil sa bawat pagdaan ng mga araw ay magiging kwento at boses kami sa mga engkanto. Ang boses at kwento namin ay magsisilbing aral na hindi lang pala tayo ang nakatira sa mundong ito. Tabi-tabi po. May kilabutan naman ako. So, ayan yung bahay namin dati. Dami aso. Ayan. Ayan yung sinasabi kong taas. Ayan yung taas. Na may naglalakad. Hindi. So, ayan itong kabila. Ayan yung ano. Yan yung gate. Tapos yung harap niya yung pasilyo. Tapos yung hindi kita yung taas eh. Ayan yung meron doon sa may taas. Ito yung garments, yung kabila. Walang ilaw eh. Wala ata nakatira eh. Tapos dito banda yung ano, yung merong tinapong bangkay.